mahusay na komedyante at aktor, pilantropo at tagapagsulong ng usapin hindi lang tungkol sa kasarian, kung hindi pati na rin sa politika at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Walang iba kung hindi si Jose Marie Literal o mas kilala bilang the unforgettable Vice Ganda. Bago po ako magsimula ay gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko po sinasadyang ternohan ng kortina ng Good Review. Kalo ko kasi pag UP dapat maroon. Hindi ko naman alam pati background maroon din. Anyway, isang mapagpalayang hapon, mga binibini, ginang at ginoo, mga nagsisipagtapos na alagad ng media mula sa College of Media and Communication. Ako po, si Jose Marie Borja Visceral, ayon sa aking birth certificate. Tutoy naman sa aking ina at mga kababata. Meme sa aking mga naka-naka. Mother horse sa aking mga little ponies. At vice ganda sa lahat ng madlang people. Kaya po sa pagkakataong ito ay hayaan ninyo akong batiin kayo ng What's up mga madlang scholar ng bayan? Goodness gracious! Kayo yung mga graduates ng UP. Eh di kayo ng brainy. Oh my God! What am I doing here? Wala pang maganda sa batch niyo, kaya invited ako. Oh my God, nakatitig kayong lahat sa akin. I'm so nervous. I'm gonna die! Charot. Napapagpag lang ho ako ng nervous. Kinakabahan ho kasi ako talaga. Kanina pa ako nasi-stress kasi alam ko i-judge niyo ako. Dahil kilala ko mga pagkatao niyo, mga taga-UP. Ang dami ko kong katrabaho sa ABS-CBN na taga-UP at lahat sila judger. So, alam ko po yan. Anyway, it is a great privilege to be back here in the University of the Philippines. I know how fulfilling it is to graduate in UP. Di niyo po na itatanong, I took up BA Political Science under the Department of Political Science at the College of Social Sciences and Philosophy. I also took up a 138-unit program that is highly focused on economic theory and mathematical statistical applications at the UP School of Economics. I also took up Bachelor of Public Administration at the National College of Public Administration and Governance here in UP Diliman. Yes, opo. Lahat po yan ay nangyari noong nanaginip ako 2 weeks ago. Hindi lang ako nakagraduate kasi ang ingay ng hilik ni Ayon, nagising ako. #Delulu. Simulat sa pool po ay pangarap na ng nanay ko na makaranas ako ng college graduation. Kaya naman, Nay, eto na, I made it. I made it, Nay. At sa UP pa. Kabog, di ba? Tingnan nyo nga, no? Pag nagbiro talaga ang tadhana, di ba? Hindi ako nag-upkat. Hindi ako nag-enroll. Wala akong student number. Wala din akong thesis na pinagbuyatan, iniyakan at dinefend. Pero tignan mo, nandito ako sa graduation sa UP. Nasa harapan ninyo at pinapakinggan na para bagang ako pa ang summa cum laude. Pero hindi ba nakuha ang cum laude at least? Kasing yaman ko naman si small laude. Charot! Fantasy! Fantasy lang po yun. Kidding aside, maraming salamat po sa UPCMC para sa imbitasyon na dumalo sa napakahalagang pagtitipon ninyong ito. Noong sinusuri ko ang papel na ibinigay sa akin na magsisilbing gabay sa aking pakikipagtalastasan sa inyo ngayon, naloka ako. May rationale. Research paper ang atake, na-stress ang meme. Ngunit kiniliti ang aking hinuha sa salitang dagitab. Dagitab? Nagtanong pa nga ako kila sir kanina, ano bang tama? Sabi lang, dagitab, dagitab. Ay,
May kausap ka, ate. Sorry, nakakaabala ba ako sa kausap mo sa headset? Alam ko may kukorek sa akin. Ma'am? Okay, sorry ha. Oo. Bastos yung mga taga-UP. Dakitab in English, spark or electricity or electric current. So bakit ako na-invite? Ba't hindi si Manny Pangilinan? Hindi ba siyang may-ari ng Meralco? Baka busy siya. Charot lang. Dakitab, isang maliit na liyab ng apoy na maaaring maging mitya ng mas malaki pang mga bagay. Wow! Beep. Parang yung theme nyo, no? Parang hindi pang graduation, parang pang fire prevention. Pero maganda na, magandang tunog. Dakitab. Sa totoong buhay po, napakahalaga ng mga dakitab sa pagbuo ng aking pagkatao, ng aking mga pangarap, at ng aking prinsipyo. Lumaki po ako sa isang komunidad na ang bawat araw ay isang pakikibaka. Naramdaman ko na ang mabuhay ay hindi lang basta biyaya. Naranasan kong ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi nakakamit ng madali at may mga araw na kami ay talagang walang-wala. Araw-araw ay isang laban na dapat mapagtagumpayan. Ang dakitab ko ay bumukal mula sa naranasan kong kahirapan. Mga pagkakataong nakakapagliit, nakakagalit. Naranasan niyo bang pagpawisan sa takot? Ito yung maniningil ang teacher niyo ng kontribusyon pero wala kang maibigay. Tapos pagagalitan ka at mapapahiya. Naranasan niyo bang hindi payagang makapag-exam kasi di ka pa nakakabayad, kaya palalabasin ka at mapapahiya? Naranasan niyo bang hindi pumasok sa classroom nung Christmas party kasi may exchange gift? Wala ka namang dala. Tapos may makakakita sa'yo at mapapahiya. Naranasan niyo rin bang masubsob sa kalsada dahil tumalon kayo sa jeep kasi wala nang natira sa katiting mong baon para sa pamasahe? Tapos may nakakita sa'yo at mapapahiya. Mababaw ba? O ito. Ito na natin ang sharing. Trigger warning, kwento ng karahasan. Naranasan niyo bang mapaslang ang tatay niyo pero hindi kayo nakakuha ng hustisya kasi wala kayong pamasahe para sa paulit-ulit na pagpunta sa City Hall kaya ipinagpa sa Diyos niyo na lang? Naranasan ko yun. Naranasan ng pamilya ko yun. At ilan lang yan sa napakarami kong naranasan sa buhay. Sa ibang tao, bubog ang tawag nila dyan. Bubog na ubod ng sakit tuwing masasaling at mapag-uusapan. In my case, these experiences did not break me. They started a spark inside of me. These experiences made me realize that I do not want to be poor. So I decided I would not continue to be poor. I knew I needed to stand up. I knew I needed to step up. I knew I needed to hustle and work very, very hard. Hindi ako sigurado kung saan at paano pero kailangan kong magsimula. Kung ano man ang gagawin ko, kailangan kong galingan at pahusayan dahil gusto kong manalo. Gusto at kailangan kong manalo dahil ayoko nang mapahiya at muling mamatayan at mapagkaitan ng katarungan dahil kami ay walang-wala. Sa napakaraming pagkakataon na ipinahagi ko ang mga kwento kong ito sa aking mga palabas sa telebisyon at sa mga interviews sa iba't ibang platforms. Ninais kong magbahagi ng mga piraso ng buhay ko sa mga manonood at tagapakinig sa pagbabaka sakaling makapagbigay ito ng inspirasyon sa iba upang mamulat sa katotohanan sa Pilipinas ay mahirap maging mahirap. Mahirap maging mahirap dahil simulat sa pool tayo ay pinamumunuan ng pamahalaang walang maayos na sistema upang mapadali at mapagaan ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa bansang ito, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Amen? Napakapalad ko dahil ang kasipagan at husay ko ay binigitan ng swerte. Maraming Pilipino ang masipag at mahusay, ngunit hindi makausad dahil mas malaki pa ang gastos kaysa sa sweldo. 600 plus may kaltas pa. Yan ang kita ng pangkaraniwang manggagawa, depende sa kung saang region ka. Pero humigit kumulang 300,000 ang sweldo ng senador na hindi pumapasok at nawawala.
Nasaan ang hustisya? Sa Pilipinas, manganganib ang buhay mo kung ikaw ay magkakasakit at mapunta ka sa ospital na walang kama, walang espasyo, walang mga aparato. Kaya naman ang mga politiko, gamit ang pera mula sa kinaltas sa kapiranggot mong sweldo sa Singapore tatakbo pag may sakit kasi doon maganda at kumpleto ang serbisyo. Slay! Atake kung atake. Ngayon yung sabihin mo may hustisya sa bansang ito. Ilang beses man akong pinagsabihan at tinangkang pigilan. Nakakatakot man pero pinili kong ipaloob ang mga temang ito sa aking komedya at tahasang magsalita sa aking mga programa sa hangaring lumikha ito ng dakitab upang patapangin ang iba pang gising at gisingin ang mga nahihimbing at wakasan ang sistema at pamamayagpag ng mga nang-aabuso at lalong nagpapahirap sa mahirap ng buhay ng mga Pilipino. Gamit ang komedya at ang pinahiram na plataforma, maaari magbukas ng diskusyon at magpalayog at magpadaloy ng iba't ibang opinyon. Gaya na lamang sa Miss Q&A. Do you watch Miss Q&A? Oh, ang daming bakla. Gaya na lamang sa Miss Q&A, minsan kong naitanong, sino ang mas mabilis lumipad? Si Superman o si Saldico? Kung ikaw si Darna, malulunok mo pa ba ang bato? Sa simula ay maaaring nakakatawa. Ang di nila alam, pailalim kong ipinapaalala sa kanila na hanggang ngayon ay marami pa rin hindi nasisingil sa mga kasalanan nilang ginawa. Ilan pa lang ang nakukulong. Malaya pa din ang mga utak ng korupsyon. Tama? Hindi ko mapapayagang lumamlam ang galit ng mga tao at tuluyang makalimutan ang mga mahalagang isyu na pilit tinatakpan ng iba't ibang usapin na likha ng mga nagmamanipula ng naratibo. Dahil sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa pagbuloktot ng lipunang napapalimutan ng diskriminasyon, opresyon at disinformasyon, ng mga lingkod bayang nagnanakaw sa taong bayan, ng sistemang sumubok sa prangkisa ng aking network na kumitil sa maraming kabuhayan at karapatan ng malayang pamamahayag, doon ko higit na naunawaan ang aking saysay ay higit pa sa pagpapatawa sapagkat ang mikroponong tangan ng aking kamay ay ang aking kapangyarihan at kaakibat nito ang pananagutan ko sa aking mga taga-subaybay ang tamang paggamit sa aking boses at plataforma. Magpapatawa at papalakpakan, pero kakalampagin din ang sistema. Gaganap ng iba't ibang papel sa pelikula, pero magsisilbi ring panimulang puwersa na hamon sa nakasanayan. Noon, ang mga bakla nasa gilid o nasa likod ng bida o nasa likod ng kamera. Ngayon yung bakla nasa gitna na dahil siya na ang bida. Araw-araw kaming maghaharutan sa isang noontime show. Pero kailangan ko niyang maghatid ng mensaheng gigising sa kamalayan at tutulak sa publiko na mag-isip, makiramdam, kumilos, o kahit man lang magsimula ng diskurso. Kailangan kong magpahiram ng boses ko sa mga hindi nakakapagsalita at hindi makasigaw upang ang dagitab, nananahan at pinag-apoy sa aking isipan at damdamin ay maipasa ko sa marami, lalong-lalo na sa inyo, mga kabataan. Para kayo naman ang magsilbing liwanag sa kadiliman na ating patuloy na kinasasadlakan. Pagkatapos ng araw na ito, may kanya-kanya kayong landas na tatahakin. May ibang magtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, may ibang papasok sa politika, may ibang magsisimula ng sariling negosyo, o may papasok din sa industriyang kinabibilangan ko. Saan man kayo dalhin ang inyong mga paa? Much is expected of you because you are the product of the country's premier university. You are expected to spark change, not chaos. You're expected to share your education, not disinformation. Hindi kayo ang magsisimula ng korupsyon. Hindi kayo maghahasik ng kasinungalingan. Hindi kayo ang magliligaw at magmamanipula ng opinyon ng publiko. Hindi kayo ang magpapasimuno ng impunidad. Hindi kayo ang magtatakip sa mga dapat managot sa batas tulad ng ibang politiko na nagtapos din sa universidad na ito gaya na lamang nila Senator. Basta, alam niyo na yun.
Sabihin ko sana kaya lang, parang may nakita akong pulang ilaw sa noo ko ka. Galing doon. Sir, maayos bang security po dito? Thank you po. Thank you very much. Sa kaibuturan ng inyong mga puso at kaisipan, tuklasin ninyo ang nananahadyang tahimik ngunit makapangyarihang dagitab na naghihintay na magliyab. Naway ito ang magsisilbing liwanag na hindi lang kayo dadalhin sa tagumpay sa inyong mga karera, kundi magbubukas sa landas ng mas malaking panawagan. Ang punuin ng dangal at husay ang bayan, ang mundo, at ang henerasyon ninyo sa paraang alam at kaya ninyo. Malugod ko kayong binabati sa inyong pagtatapos. Mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay kayo na mga scholar ng bayan. Magandang hapon.